Good morning mga tropa! Muli po Papa B. Bumabating na magandang araw sa mga taga-subaybay at followers ng aking YouTube channel. Muli po, my name is Salvador. Sole proprietor po ako ng Raimundo Avenue Glass in Aluminum Supply or RA Glass. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po kasi meron naman tayong gagawin na isang video or vlog. Ito yung regarding po doon sa hanging cabinet. So may mga previous na po tayong nagawang vlog regarding sa hanging cabinet. So ngayon kasi ito wood finish. So isasyatan lang natin kung ano yung kaibahan ng nagawa natin ng powder coated whites. Ngayon kasi wood finish wood green, wood finish. So yung texture kasi iba. So kaya ipapakita natin. Isasyatan na lang natin katropa yung kabuuhan. So yung pag-assemble kasi hindi ko na masyadong kinuna ng video kasi doon sa previous kasi pinakita na natin doon kung paano mag-interconnect, kung paano maglagay ng bracket, kung paano assemble. So ngayon almost nakakuha na siya, naka-skeleton na siya. Nabuo na yung mga frame. So bago natin ilagay yung mga sidings, yung door, saka yung sahig. So ipapakita ko lang sa inyo yung structure kung paano nabuo yung niya. Yung hanging cabinet, swing cabinet ito as per client order. So yun yung gusto niyang gawin. So ito yung ginawa natin. So, ang mga material nito katropa, later pakita lang natin, susulat natin dito sa glass whiteboard ko yan. Kita nyo, lagay natin ulit dyan. So, yung kabuhan, kasi kung gusto nyo gumawa din, so, i-take note nyo na lang yung ating mga material. So, later, pagkatapos itong vlog natin, pakita ko doon sa fabrication kasi kinunan muna natin, linagay muna natin doon sa isang site ng fabrication namin para ma-visualize. So, ipapakita natin doon kung ano yung mga ginamit na materials. Same time, makikita nyo yung figure, kung ano na. So, samahan nyo, katropa. Punta na natin yung ating fabrication. Handa na doon yung So, initially, ang ginamit natin, tubular na 1x1, angle bar na 1 up. At same time, nagamit tayo ng bus body na yung heavy duty, dalawa kasi yan. Heavy duty, same time yung isa, yung traditional. May pagkakaiba kasi yan. So, depende doon sa application ng paglalagyan. Then, yung bracket natin, ginamit natin 1x1 tubular, angle bar. So, line rivets natin for the 6 again. And then, nagamit tayo ng yung pinto, yung framing natin, Y2-1. Pero lahat yung wood grain, maliban doon sa sahig kasi analog siya. So, makita natin yan. Excited ba kayo, katropa? Samahan nyo katropa kung may time tayo. Punta natin yung fabrication para makita natin yung ating ginawa doon. Naka-mount na yun. Excited na? So, let's go! Sama tayo. May time kayo, katropa. Punta natin! So, katropa, dito na tayo sa fabrication. Sa likuran ko, ito na yung nabagit ko kanina. Doon sa sa intro na ito na yung wood grain na hanging cabinet, swing glass door cabinet. So, ipapakita lang natin dito, actual, yung kung paano ginawa yung structure niya, yung framing niya. So, ito kasing framing na ito, makikita nyo. Ito yung 1 by 1. So, kung mapansin nyo katropa, mayroon siyang tukod para patibay. Ito kasi, diretsuhan lang to, wala nang dingding. Wala na siyang dingding. Then, dalawang layer, yung dito, yung mga lagayan ng mga buti, yung mga Ricardo. Pwede ilagay. Dito naman, yung client kasi, ang purpose ng client dito na ilalagay yung Dito ilalagay yung meron siyang mga doon, mga frying pan, mga pang-cookware. So, mga utensil, dito niya ilalagay. So, bago tayo magsimula katropa, dito, sa ikutan natin itong na hanging cabinet, nakikita nyo. So, yan yung cabinet natin. Yan, nakabuo. Diba? Ayun, pagana natin. Yan. Hanggang doon, dulo. Temporary namin linagay kasi may ilalagay pa kami. Mamaya kasi ilalagay pa namin dyan yung dingding, yung
sahig, ipipix namin pati yung pintuan sa pintuan natin. So, ngayon kasi inabot ng break time, so ako muna magsasalita. Wala tayong kwan ngayong kalaban. So, pwede. So, pakita natin dito yung material. Nagpuputol tayong mga kakapera-peraso. So, para makita natin yung kwan, yung material kung anong ginamit dito. So, andang natin yung ating position. Bago natin ikutan tong ating ginawang framing, itong mga framing na yan, pakita lang natin kung yung mga ginamit na materials. So, kung ano yung bagay yung ginamit na ano iba ito, yung physically na hindi pa nakabit. So, ito kasi, ito yung tubular 1x1. Ang eksakto niyang kung ito pa ganito. Yan. So, pakita lang natin. Yan. Meron siyang halos siya. Yan. Tubular. So, alisin lang natin yung kwan. Alisin lang natin yung front. Yan. So, wood grain kung tawagin ito. Ito ba? Yan o. Ito yung tubular. Ito yung pinakang main na gamit. Kung makikita nyo, ayan. Kakuan siya, nakabuo. Ayan o. Kitang-kita pa ako, no? So, ayan yung tubular. Ito yan. Nakapaikot yan dito. Ayan. Ikot dito. Paikot. Framing siya. Ito yung pinakang main structure na kumbaga sa kuan. Ito. Dingding. Yan. Paikot. So, hanggang dito sa taas. Hanggang dyan. Yan. So, saan pa? Kita. Ito. Hanggang dito. Yan. Ito yung tubular. Itong size nito, pag-take note talaga ito ba kung gusto nyo i-take note. Ito yung tubular, wood grain tubular na 1x1. Yan. Then, same time, yan, nagamit tayong angle bar para ito yung kakapit dito yung mga natin, sahig. Same time yung divider natin. Yan. Ilapit natin. Yan. Angle bar siya. Wood finish din yan. Yan. Hindi na ko nakita sa camera. Natatakpan ako ng aking. Yan. Ang size nito, katopa, take note, angle bar to na 1/2 by 116. 116 yung kapal. So, enough na kasi kahit manipis siya. So, pa naman to. Ayan, dahil sa maliit lang siya, hindi mo mayupi basta-basta yan. Oh. Talaga matibay siya. Yan. Oh. Kahit gano'n yan. So, angle bar. Ito naman angle bar. Dito yung linalagay. Makita nyo ito. Ayan, pakita natin. Yan. Dito pa nakalagay yan sa ibaba. Dito. Yan, nakalagay yan dito. Same time dito sa taas. Yan. Mamaya, tutukan natin ang camera. 1x1. So, dito pa minsan, dito yan sa dingding. Yan, ito. Kita nyo. Yan. Ito pa yan, oh. Ito. Yan, oh. So, paikot yan. Paikot. Ganon. See, pag ganon. Yan, ikot. So, ito linalagay kasi yan dyan, oh. Mamaya, kita, pero i-simulate natin muna. Ito pa, yan. Ito kasi yung dingding. Yan, lalagay yan dito. Lalagay yan dito mamaya. Ipipix yan dito. Ganun. Yan. So, ito yung kwan. Ito yung mag-absorb ng kwan para yung tabi. Para matibay dito siya magkakapit. So, ginagawa natin yan. Sinisilant lang natin para malinis. Pwede rin kasing gawang kwan. Pwede rin kasing gawing lagyan kung gusto naniniguro kayo, lalo na kung nakahang, pwede rin i-rivets. Pero dito kasi may salo na siya ng angle bar ito, so hindi na, no need to na. Mas maganda yung wag lang i-rivets para mas malinis. So, same pangalawa, ito yung tubular, ito yung angle bar. So, pangatlo natin gamit, para ma-connect yan, naglagay tayong bracket. Ayan, ito yung bracket natin. So, itong bracket kasi, pakita lang natin. Ayan, ito bracket. Mahaba to. Ito ang kapal nito kan. 1x1 naman to. 1x1. Yan. 1x1 by 1x1 by 1/8. Ganun natin. Mill finish kung tawagin ito. Enough naman. Ito naman yung pang-bracket, mga pang-interconnect. Isang di binabaw niyan dito. Yan. Sa loob nito. Yan. Dito, every connection, ito yung linalagay, bina-bracket. So, hindi na natin binigyang katropa yung nito, yung kung paano linagay ito kasi meron na tayong vlog nito. Hindi ko lang kung anong vlog. So, doon naka-specify tayo natin doon yung kung paano mag-interconnect dito. Makikita nyo doon. So, ngayon kasi, pinapakita lang natin kung paano naman nabuo. And then, yung texture niya. Kasi ito wood finish. Yung na-vlog natin kasi yun, powder coated white. So, dito assemble lang natin. And then time, yung natin, yung pintuan natin.
Nagamit tayo WISE221. Ito kung tawagin WISE221 katopa. Ito yan yung kwan natin. Yan o. May kwan din. Nakahalo rin siya. So yan. Mapansin mo katopa, may groove siya. Yan o. Maka hindi siya pantay masyado. Kasi dito linalagay yung glass niyan. Yan. So kunin lang natin mamaya yung kwan, kabuhan ng glass kung paano dinigay. Yan o. So, dandahanin natin ikotin yan. Texture. Kung lalagay mo dito kasi nilalagay yung salamin, meron siyang texture. Yun, hindi na ko nakita, no? Nakatabing na. Wow! Yan. Ayan. Next. Ayan, naggamit pa tayo ng kuhan. Ito naman ito pa, ito yung pinto. Ikutan natin. Ito yung kuhan. Ito yung naglagay tayong isang pinto dito. Pero mamaya, pupuhin natin yan. Ito pa yung pinto. Yan, o. Ayan. Yan, dito yan nakapito. Yan. Dito yan. So mamaya, pag mga 1, kakabit natin yan yung mga sidings na. Tuloy-tuloy na. Ngayon kasi, kinabit lang natin muna yung material. Yun. Ito yung WISE221. Okay? So, kunin natin yung hindi pa nakabit. Pakita rin natin. Butin lang natin. Katupa, ito na yung kuano. Yan. O para kung naka-kuan, nasa framing. Ito yung kabuuan ng kuan natin ng door. So, meron tayong hinges. Ito. Yan. Ito yung hinges natin. Kabit na. Itong size nito katupa, take note nyo na rin. Ito yung 1x3 na hinges. Analog siya. Hindi siya wood grain. Analog yung kuha niya, yung finish niya. Ito ginamit natin, ito. Ito yung 3mm 1/8 clear glass kasi yan ang gusto ng client natin. Kasi ang gusto niya, pag nailagay na to rito, ayan, kunyari yan, baliktad. O pag nailagay na yan dyan, nailagay na, kunyari, ito na yung nailagay na isa. Yan, sample lang. Yan, nailagay natin dyan, ano? So, pag may nilagay siya doon ng mga gamit, hindi na siya makikita niya kagad kung ano yung kwan. Yan ang concept niya. Makikita niya kagad kung ano yung nakalagay. Hindi niya nabubuksan lahat ng pinto. So, meron siyang katwiran. So, yan, ginawa natin clear. So, request niya. Pwede rin kasing smoke. So, depende doon sa application. So, yan. Meron din siyang kwan. Ito. Ito ginamit natin dito. Pwede rin T-runner. Dalawang option. T-runner. Pero ginamit natin dalawang 1/2 na angle bar. Pinagdikit natin kaya naging T-runner. Kasi ito yung mag-absorb yun sa kabila. Kasi dalawang panel, yung gap niya, ito yung mag-absorb. So mamaya makita rin natin yan kung paano sinasabi ni Papi mag-absorb. Yung gap niya, hindi makikita kasi may tabing nito. So kung makita nyo parang T-runner yan, naka 45 din. Yan. So, tingnan mo yan. Kakuan siya dito. Ganun pa natin. Okay? Kita nyo pa? Yan yung kwan. Dandahanin natin. Yan. Yun. Ikot ulit. So, yan yung kwan natin. Kabuhan. Laging para nakakuan ano? Nakakuan si Wabi. Ano to? Naka-frame. Hop. Ayan yung kwan. Ito yung kwan natin. Ito yung door natin. So, ginagamitan din natin yan ng magnetic catches. Ito. So, ito linalagay dun sa kwan. Ito yung para, dito yung dinalagay. Para pag pinto niya, ito yung maglalak. Hindi siya babalik. So, yung handle kasi, hindi ko na prepare. Mamaya, papakita lang natin handle. So, ito yung catches. Makita natin kung hindi kayo familiar. Ito yung itsura. Yan. Magnetic catches kung tawagin yan. May slotted dyan, dalawa. So, ito yung magnet niya. Yan, mahirap kasing tanggalin. Yan. So, ito yung nakalagay doon sa, ito yung dinalagay doon sa, dinalagay doon sa pintuan. Kaya pag ano, yun, magnet na, So, magnetic catches. Kinakat. Ching! So, yan, naggamit din tayo ng para ma-interconnect mo yung kailangan mong i-rivets. Minsan may nakita kang rivets dito. Yan, rivets yan. Yan. So, yan, dito yung rivets yan. Yan o. Yan. Puro analog din siya. Ang size nito, ito pa, pakitake note mo na lang. 4/6. Yan yung tsura nyo. Ito natin yun. Bubble lang natin yung mga
kuwan kasi yung iba nito pamilyar na. So, pero yung hindi pa gaano ngayon lang nakita, ito yung rivets. Yan. Okay. So, yung pandingding natin, ito, doon kuha lang tayo maliit. Ito naman kasi yung pandingding natin. Ito yung pang dingding, pang division, pang bubong dito. Yan, pang sahig. Yan. Meron kasing pansahig dito. Nakalagay dyan. Yan. Dito ilalagay yan. Dito. Pansahig dyan dito. O yan. Yan. Sinasahig dito. Yun. Nakasahig na, di ba? So, yan yung pansahig natin. So, same time. Yan. Ito yung, kung tawagin dito katupa, ito yung bus body. Tinawag na bus body kasi minsan pamilya kayo sa kung ginagamit dito sa, yan, yung maliit na lang tingnan natin. Yan. Ito yung texture na, diba? Dugtong-dugtong kasi yan. Ito dalawang piraso na yung nakadugtong. Na nakadikit na kasi ito. Pero dalawang piraso yan. So, bus body. Ito yung kung tawagin heavy duty bus body. Meron kasing traditional o standard na bus body, yung isang klase nito. Ito yung pangalawang bus body. Medyo may kamahalan lang. Ito yung ba? May halo, nakakuan din siya. May nakahalo rin. Ayan. So, kaya kung gusto mong i-rivets, hindi makikita yun sa dulo kasi papasok na dito sa rivets. So, kaya ito yung kina-advantage niya. Malinis. Hindi gaya ng isa kasi, nakakurugate lang yung pag-rivets mo, tatago sa kabila. So, ito pwedeng i-rivets. Depende lang doon sa application natin. Yan. 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 So, iyan yung kuan niya. Picture, may kuan siya. May, ang isang kuan nito, isang face. Tatlong gayon, 1, 2, 3, yan, isang piraso yan. So, ito, kung tawagin, pakitig na lang kato ba? Ito yung bus body, heavy duty. Kung doon sa mga supplier, tinatawag ng heavy duty. But heavy duty, nakakulong. Dalawang kuno, nakahalos siya. So, matibay talaga. So, matibay lang yung sa budget, sa bulsa. So, yan yung mga katupa yung natin, kabuuan. So, nakalimutan ko, meron pa pala tayong kailangan material. Nakalimutan, ito yung natin, sealant. Yan. So, ito kasi, branded na talaga namin to. Medyo magandang to. Klaseng brand. So, isa to sa ginagamit namin. Rubin, matibay ang kapit. Same time, yung curing time niya mabilis. So, depende sa application. Meron din kasi iba, gusto nila matagal kasi kung ito kasi pag linagay mo maya, kapit na siya. So, kailangan mabilisan, naka-sequence yung lagay mo. Kung hindi, maiiwan ka, titigas kagad. Pero yung durability niya pagkapit, matibay. Ito, ginagamit din natin to, pandikit doon sa mga glass, and then same time, yung aluminum, pwede rin po ito. So, nagamit din tayo. Sealant. Glass sealant. Okay. So, yan yung katupa yung mga kailangan natin. Hopefully, na-take note nyo para, ayan, may prepare yung material kung gusto nyo magkuhan. Gusto nyo assemble din. Una, tubular 1x1. Then, naggamit tayo ng yung pang salo ng mga dingding na 1/2 angle bar. Same time, nagamit tayo ng pinto naman, section natin, Y:1. Nakita natin kanina, kung na-take note nyo. And then, yung pang natin, pang sahig, pang dingding, pantabing natin, yung tube bus body na analog, kulay. Pero kuhan siya, wood finish ang kuhan. Kuhan niya. Yung kuhan niya, yung yan, mapupuno na kasi yung aking wood finish po yung kuhan natin. Yung basta yun, wood finish na. Hindi, analog yung kuhan natin ginamit. Yan muna. Kaya ang ginamit natin analog yung bus body. The rest noon, kuhan na. Yan, wood finish. Based doon sa kuhan kasi namin, agreement, magkasundo ng ating client. Okay.